Okay, KGX, kamusta kayong lahat? Ginabi na tayo pero gusto ko lang i-share sa inyo yung episode 19 natin. So congratulations sa episode 18 at ang nakuha yung support natin kay Pi Network na 1.05. So bumagsak siya ng 0.87 ngayon. Ano ba yung next support and resistance si Pi Network? Ano ba yung support and resistance ni Bitcoin and ni Dogecoin? Okay, so bakit si Pi Network ay hindi nakuha, ay na-reject siya pagdating sa Binance? Okay, so ito ba yung dahilan bakit bumagsak si Pi Network ngayon? Because of the rejection. So pero tingnan muna natin, pag-usapan muna natin yung TA natin ngayon. Okay, pumunta muna tayo kay Bitcoin. Okay, so si Bitcoin, kung mapapansin natin ngayon, ay nasa 85,700. Tama ba? Parang hindi. Check lang natin. Ayun, okay. Si BTC ngayon ay nasa, check natin wait lang. Ayun, okay, 83,979. Okay, so nandito tayo sa chart niya. Ang nakikita ko dito, congratulations nga pala sa inyong lahat doon sa nag-profit kahapon. And then syempre ngayon, panibagong TA tayo. This is 12 hours time frame kay BTC. Okay, so ang nakikita kong support ni BTC ay 83,600 and 83,800. Once makuha niya si 83,800, possible mabasag si 83,600. So may 200 ka na pagitan, gap sa support. Possible pag nabasag si 83,600, kaya niyang kunin si 81,500 to 82. Okay? Pero tulad ng sinabi ko sa inyo, huwag niyo nang asamin yung 81,500. So 83,000 nabasag, pwede ka naman magtipi ng 83, 82.8, di ba? Pwede ka magtipi sa ganyan, Huwag na natin asamin yung dulo. Okay? So, and then the resistance is 85,000 and 86,500. Napakalayo, Napakalayo ngayon dahil nasa 83 ngayon si BTC, 83,900. 1,000 mahigit yung kailangan niyang angatin, And then tingnan naman natin ano yung pinaka buying area dito. So nakikita ko, kapag hindi nabasag si 83.6, pwede kang bumili dyan, Pero pag nabasag, karaniwan kasi minsan nababasag, So wag na natin sabihin yun, Baka lang bumili kayo dyan So okay na yung support and resistance. Okay, so next, sa Pi Network, titingnan natin ang Pi Network ay nasa 0.86. At ang nakikita ko sa support and resistance ni Pi Network, 0.8682. Ay sorry, teka, ang nakikita ko kay Pi, ano pala siya, 0.88. So 0.88, sorry, 0.8722. Okay, 0.8722. Ang nakikita kong support niya dito, support is 0.86 and 0.87. Saktong 0.87. Kung mabasag si 0.87 and 0.86, possible makuha na at makita natin si 0.80 and 0.82. Okay? So, tingnan natin yung pinaka resistance naman ni Pi Network, Ang resistance ni Pi Network ay 0.95 and $1. Okay? So pag nakuha niya si 0.95, possible pumunta ng $1. At pag nakuha si $1, makikita ulit natin si 1.1 and 1.2. Hindi tayo doon sa 1.5 muna. Doon lang muna tayo sa pinakamalaki yung buying area, Or selling area pala, sorry. Okay, next. Dapat, tandaan nyo dapat ma-hold niya si 0.86. Yun yung nakikita ko dito, Kasi pwede talagang mag-test ng 0.80. Okay? Pag nabasag niya si 0.80, magdasal na. Magdasal na kayo. So, yun lang yun. So, and then, sa Dogecoin naman natin, still yun pa rin yung support natin. 0.16, 0.165, and 0.167. Okay? And then, the resistance natin kay Dogecoin is 0.175 and 0.18. Okay? So, yun yung ating resistance kay Dogecoin. And then, pag-usapan natin ngayon, bakit ba, bakit ba hindi nakuha si Pi Network ni Binance, So, syempre, number one dito, sa nakikita ko kasi binabasa ko tong kay CZ, Si CZ Binance kasi is the CEO of Binance, and sila yung hindi kumuha kay Pi Network at nalungkot ang mga ka-Pi Network natin dyan, Sad na sad sila ngayon. Okay?
So tingnan natin, no? Sabi nila kasi syempre wala pang official mainnet na na-launch. No, kung titingnan mo kasi Pi Network, ang daming nagrereklamo ngayon, umiiyak ngayon dahil hindi nakuha yung kanilang, hindi nila matransfer yung kanilang mga Pi sa mga wallet. At si Pi Network ngayon ay kung titingnan nyo is kahit na nasa wallet mo na yung Pi, ang nangyari kaya pa rin nilang ibalik sa application, 'di ba? Walang effect yung 24 word seed phrase nyo, mga kapatid, no? Yun, no? Sa akin red flag ka agad pagka ganun, mga kapatid. Dahil once na may 24 seed phrase ka na, dapat safe na yan, hindi na nagagalaw ng kahit na sino yan. But Pi Network, no, kaya niyang galawin yung wallet nyo. Kaya para sa akin, red flag sila, no? Red flag sila. So once na makuha mo yung mismong Pi Network mo, may transfer mo, sana may transfer mo kaagad sa wallet. Yun ang wallet mo, no, sa ibang exchange, okay? Wag sa Pi Network wallet kasi nakukuha nila yan. Mahirap na. Okay? So dito sabi nila, hindi ba daw talaga fully blockchain si Pi Network, okay? Hindi ba open ng mainnet? Yun yung isa dito sa nababasa ko. Walang smart contract transparency si Pi Network, no? So, exchange compliance and security concern, yun pa din yung nakikita nila, yun yung sinasabi ko kanina, di ba? Lack of security pa talaga si Pi, di ba? Kung titingnan nyo, talagang strict sila Binance dito dahil ang daming nagsasabi, di ba? Si Pi Network ang pipili ng platform nila, no? Walang ganun. Si Pi Network ay isa lamang, walang ano yan. Isa lamang parang kahit na anong token lang yan, okay? No? Na maghahanap ng platform katulad ng Bybit, Binance, ganyan, no? Sorry sa word, pero wala si Pi, no? Saka na natin isipin ng Pi, no? So maraming Pi Network na sumusuporta sa kanila, pero more on, alam niyo yun, hindi ayoko sabihin yung word pero more on walang pera, 'di ba? Yung wala, magmimina lang sila, no investor, 'di ba? Ganun siya, no? Kaya kailangan niya ng investor para umangat talaga si Pi. Okay, potential market manipulation. So unofficial Pi tokens, nagtitrade smaller exchange. Maraming unofficial Pi Network tokens ang nagtitrade sa smaller exchange. So, smaller exchange pa pala sila BitGet, no? Si OKX, HTX at XT.com. Smaller pa daw sila, no? Pero mayayaman na to. Dahil wala pang verified supply and liquidity. So, totoo naman yun. Kailan malilis si Pi sa Binance? Yun yung tanong ng karaniwan. Siyempre dapat magbukas yung mainnet. Yun yung nakikita ko dito, no? Dapat pumasa siya sa Binance listing requirement, lalo na sa security. Ayan yun. So wala pa talaga, no? Kumbaga sabi nga natin makakapasok si Pi doon sa mga maliliit na exchange, pero yung mga malalaking exchange katulad ng Bybit and Binance, no, hindi, wag niyo maliitin yung mga yun. Ang daming mayayabang na Pi community, na kaya daw hindi malis kay Bybit kasi hindi makuha ni Bybit yung requirements ni Pi. Walang kwentang requirements ni Pi, tandaan niyo yan, mga idol, no? Walang kwenta, no? Tingnan mo, hindi siya makuha ni rejection ni Binance, pero tingnan niyo ano nangyari sa impact, 'di ba? From 1.2 to 0.87, 'di ba? So real token lang tayo, mga kapatid, no? So wag niyong sambahin yan si Pi Network. Huwag nyo gawing Diyos. Ang dami kasing yan, ang dami kasing community na ginagawang Diyos yan, mga idol, no? Wag. Sabi ko sa inyo, no, wag. Crypto, pumasok sa exchange yan, up and down yan, magdadump yan, magpapump yan, ganun yan. Siyempre may sariling rally yan, no? Nalilipad din yan, di ba? Parang ganyan. Siyempre mga token may mga sariling rally yan, okay? So hintayin natin kung kailan ba talaga yung buying position ng Pi Network. Okay? Yun lang. KGX, saludo sa inyo lahat sa mga gustong pumasok sa BitGet, no? At pumasok dun sa ating Telegram, no? PM nyo lang ako, tapos sabay siyempre nandiyan yung link natin sa comment section. At dapat BitGet tayo and B2Nix. Saludo.